So mga tol, trending po kagabi sa KMJS or Kapuso Mo Jessica So ang anak ni Manny Pacquiao na si Emma Bacosa Pacquiao. Bukod po kasi sa nagsasabing maraming kamukha daw na artista itong si Emma Bacosa, ikinuwento din po ang buong pagkatao ni Emma Bacosa Pacquiao sa KMJS. Nagsimula nga po noong pumutok ang pangalan ni Emma Bacosa Pacquiao noong lumaban ito sa Trilla in Manila sa Smart Araneta Coliseum nito lang October 29, paggugunita sa 50th anniversary ng Trilla in Manila. Bukod po kasi sa pinakita ni Eman ang galing niya sa pagbaboxing, may mga nagsasabi na kamukha daw ni Emma Bacosa si Piolo Pascual, kaya binansagan siyang Piolo Pacquiao. Ayon pa sa KMJS, sinabi daw ng mga netizen na kamukha daw ni Emma Bacosa Pacquiao itong si Piolo Pascual kapag naka side view. Kapag nakaharap naman daw ito, kamukha naman daw nito si Marvin Agustin, at kapag tumitig naman daw si Eman, kamukha naman daw nito ang mata ni Dingdong Dantes. Pagdating naman po sa buhay ni Emma Bacosa Pacquiao, 9 years old daw siya noong mag-umpisa sa boxing. Subalit matapos daw nitong lumaban, pinatigil daw siya ng kanyang nanay na si Joanna Bacosa sa pagbaboxing. Mula din daw nang mawalan ng ugnayan si Manny Pacquiao at ng ina niyang si Joanna Bacosa, nag-asawa daw ulit itong nanay niya. Naiwan daw sila magkakapatid sa stepfather niya at nag-abroad daw ang kanyang ina. Subalit naghiwalay din daw itong nanay niya at stepfather niya dahil sa binubugbog daw silang mga magkakapatid, at muli na naman daw nag-asawa ang kanyang ina at doon na daw siya kinuha ng nanay niya kasama ang stepfather niya sa Japan. Doon daw siya nanirahan ng 5 taon. Yung stepfather din daw niya ang tumulong sa kanya para ipagpatuloy ang pagbaboxing. Maluwa-luwa naman si Emma Bacosa habang kinukwento sa KMJS ang pangungulila niya sa kanyang ama na si Manny Pacquiao. Naiinggit daw kasi siya sa mga kaklase niya, lalo na daw pagka Father's Day. Kasama daw kasi nila ang mga tatay nila. Habang siya, pinagpipray daw niya na makasama ang kanyang ama kahit saglit lang. At nang makauwi na nga po si Emma Bacosa sa Pilipinas, nagkita sila ni Manny Pacquiao at diyan na siya niyakap na mahigpit ng kanyang ama. Humingi daw ng patawad si Manny Pacquiao sa kanya at pinatawad naman daw niya ang kanyang ama, at diyan na po sinabi ni Emma Bacosa Pacquiao na magbaboxing daw siya. Pero ayaw ni Manny Pacquiao dahil mahirap daw ang boxing. Sa halip, inoperan si Eman na pag-aralin na lang sa Amerika, pero hindi po pumayag si Eman at sinabing passion daw niya ang pagbaboxing. At dahil dyan, sinuportahan na lang siya ng kanyang ama, at mas lalong kinatuwa pa ni Emma Bacosa Pacquiao. Noong 2023 lang, pumayag na si Manny Pacquiao na dalhin ni Emma Bacosa ang apelyido na Pacquiao para daw mapabilis ang pag-angat niya sa boxing. Naiyak nga daw si Emma Bacosa nang marinig niya yan. Yan daw ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya, nang ma-acknowledge siya ng kanyang ama. Tulad ni Manny Pacquiao na 8th Division World Champion, ganyan din daw ang pangarap ni Emma Bacosa Pacquiao. Gusto din daw niya maging 8th Division World Champion o kaya naman undisputed world champion. At sa huli mga tol, nagkita pa si Emma Bacosa at Piolo Pascual. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong matalo si Vincent Astrolabio dito sa Japanese fighter na si Katsuma Akitsugi noong Sabado, kung saan knockout po ang sinapit ni Astrolabio sa round 7. At kahit 5 beses bumagsak si Astrolabio sa body shot mula sa hapon, para kay Astrolabio, si Jack Tipura umano ang coach of the year para sa kanya, at nagpasalamat ito kay Jack Tipura sa maganda daw nitong training camp na itinuro sa kanya. Habang sinabi naman po ni Jack Tipura mga tol, na bobo daw ang mga fans ni Casimero kapag si Casimero daw kasi ang nambabash sa ibang boxer. Natutuwa daw sila, pero kapag si Casimero naman daw ang binash ng ibang boxer, galit na galit daw itong mga fans ni Cuadro Alas. Mga Casimero fans ba, mga bugo, ay no?